Hi guys! For today's recipe ay gagawa tayo ng pancit canton at bihon. Ayan, bagong-bago, di ba? Para sa list of ingredients, i-check nyo lamang ang ating description box at dun nyo makikita lahat ng kakailangan ninyo para sa recipe na ito. Since nakapag-gisa na tayo ng ating sibuyas at bawang, isusunod na natin ang ating atay ng manok. Halu-haluin para maluto. Dagdagan ng kaunting tubig at hayaang kumulo. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng powder pepper at isusunod din natin ng toyo. Pagkatapos nito ay halu-haluin lang para mag-combine ng mga pampalasa na nilagay natin at takpan, hayaang kumulo ng mabuti. Yan, pagkatapos ng ilang minuto ay babalikan natin yung niluto natin, hahalu-haluin para masiguradong walang dumikit sa ating pan. At ngayon naman ay isusunod na natin ang ating mga gulay, which is yung ating carrots and sayote. Haluin mabuti para mag-combine lahat ng ating mga ingredients. Pagkatapos ay takpan at hayaan nating maluto ang ating gulay. Pagtapos maluto ng carrots at sayote, isusunod naman natin ang ating mga repolyo. Sa pagluluto ay uunahin mo kung ano yung mga matitigas na ingredients katulad na lang ng karne, ayan, carrots, patatas, or yung sayote. Kasi yung mga gulay na yan, yun ang kailangang unahing palambutin. And ihuhuli mo lagi yung mga dahong gulay para hindi siya malata pag niluto. So, pagkakulo ay buksang uli at halu-haluin para masiguro na walang dumikit sa ating pan. Pagkatapos naman yan ay atin na itong titimplahan ng toyo. Tapos hahaluin ulit just to make sure na magko-combine ng mabuti yung ating inad na pampalasa. Ayan, at since tapos na tayo sa paghahalo ng pampalasa, ngayon lulutuin naman na natin yung ating noodles, ng ating bihon at canton. Naglagay lang tayo ng 2 basong tubig, tapos 3 tablespoon of soy sauce again, at 1 pack ng maliit na oyster sauce, or kung meron kayo nung malaki, siguro mga 2 kutsara nun. Pwede na yun. Para to sa pagkukuluan ng ating pansit. At takpan, pakuluin. Pagkakulo ay pwede mo nang ilagay yung bihon. Pagkatapos naman yan, pakuluin mo sandali yung bihon and pwede mo nang i-add naman yung canton. Pagkalagay ay bahagyang haluin dahil sigurado naman na malambot na yung bihon sa ilalim. Kaya kailangan nating haluin para lumubog yung ating canton at para ma-mix natin, maluto yung canton natin dahil yung tubig ay nasa ilalim. Tapos mag-a-adjust ulit ako ng toyo. Siguro mga 4 to 5 tablespoons yun ng toyo. Ang pag-a-adjust naman ng mga pampalasa, depende sa'yo, no? Para sa akin, medyo matabang pa siya kaya nagdagdag pa ako ulit ng soy sauce. And then here, makikita nyo naman na ina-add na natin yung ating sahog. Yan. At hinahalo-halo lang para mag-combine lahat ng pampalasa and also lahat ng ingredients na meron tayo. Pagkatapos nun ay lutuin mo lang sandali, haluin, and ready to serve na siya. Enjoy! Perfect na perfect ang pancit recipe na to. May okasyon man o wala, may celebration man o birthday, pwedeng-pwede. Kahit anong okasyon o lutuin, perfect ang pancit. Enjoy guys! See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!